Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ayan ay, andito tayo ngayon sa Barangay Pugaling at meron tayo ditong home service. Tawag lang sa akin dahil itong washing nila ay ako rin kasi ang gumawa. Ngayon naman ay spin dryer ang problema. At ubos na ba? Yan, bali, antayin lang natin na mga kabutingting dahil nag-drain pa dahil ginagamit pa yung washing machine nila dahil yung dryer lang naman ang may problema. So, antayin lang natin na maubos yung tubig. So, dito mga kabutingting ay nag-voice over lang ako dahil napakaingay. Dahil may gumagawa kasi sa kabila at sa kabila kasi ay talyer. Kaya napakaingay ng grinder. At si may-ari nga pala dyan mga kabutingting ay si Tatay Jose Garte. At yung katulong ko naman sa pagbuhat para mailabas ay si Joseph. Yun yung anak ni Tatay. So dyan nga ay aming inilabas para dyan sa labas ko titirahin yan. At kumuha rin muna ako ng extension wire at para may magamit. At ganon din yung mga tools ko tulad ng Phillips screw. Ayan ay naglabas din ako dyan. At pasensya na kung ako ay nag voice over lang at hindi talaga ako sanay na mag voice over dahil tawag nyan nasanay kasi ako sa actual. So dyan nga ay yan isinaksak na yung ating extension sa anak ni Tatay Jose. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung tatlong tornilyo sa takip. So dito nga mga kabutingting ay tinanggal ko na yung dalawang tornilyo para makita natin yung loob. At ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Panasonic. Twin tab na Panasonic. So dahil natanggal na yung tornilyo mga kabutingting tinanggal ko lang yung takip at ibinaba ko yung aking camera dyan sa motor mismo. At tinignan ko yung kanyang coupling kung ayan ba ay malambot ba siya ikutin. Ayan naman ay malambot naman kung nakikita nyo. So ibig sabihin yan ay hindi siya nag-stack up. At ang sunod naman ang ginawa ko dyan ay kumuha lang ako ng tester para malaman kung ano ang problema, yung motor ba or yung pinaka door switch. Kasi ang door switch niyan ay basag din. So ayan nga ay inikot ko yung spin timer at kung mayroon ba akong makukuhang reading dyan. At kung makikita nyo ay mayroon naman tayong nare-reading. So ayan ay aking sinubukan na i-testing. Ayan ay kumuha ko dyan ng Phillips screw at inilagay ko sa kanyang motor. Ayan ay umuugong lang, hindi siya gumagana. So sunod lang na ginawa ko dyan dahil hindi siya gumagana ay tinanggal ko lang yung kanyang yan yung mga nakabalot para matester ko yung motor dahil pag mga ganyan kasi umuugong lang ay kalimitan dalawa lang naman yan, pwedeng motor, pwedeng kapasitor, pwede ring bushing. At sunod lang na ginawa ko dyan ay pinagtatanggal-tanggal ko lang yung close-in wire connector sa linya ng spin motor. Ayan ay madali mo lang matukoy yan na spin motor ang linya sa wire ay ano yan, katulad niyang pinakita ko, dilaw na may itim at pula na may guhit na puti at asul naman na may kasamang puti o yung guhit na puti. So yan lang yung pinakalinya sa spin motor pagka Panasonic ang brand. So yan kung nakikita nyo, yan na yung linya sa spin motor. At ayan ay ating tetesterin at titingnan nyo na lang kung ayan ba ay mayroon ba akong ma-reading dyan. At ang common pala nyan mga kabutingting ay kulay dilaw. At yung kulay dilaw ay inilagay ko lang sa isang test probe. At kung makikita nyo ay ayan, yung kulay asul lang ang mayroon. Dyan sa kulay pula ay wala akong na-reading. So ibig sabihin ang pinaka problema nyan ay motor. So sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay itinumba ko lang at sunod ay tinanggal ko yung tatlong tornilyo sa pinakapaa ng spin motor or yung pinaka tatlong spring. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tinuro ko lang yung isang tornilyo
Yan, kung nakikita nyo, para matanggal yung motor. Ayan, kasi hindi ko na ipinakita dyan kung paano ko ipapalabas yung motor. At hindi ko na kasi yan tatanggalin lahat ng tornilyo paikot kasi malaki na ang trabaho. At dito nga ay ito na nga yung motor, at kung nakikita nyo ay hindi ko na yan siya binaklas talaga ng paikot yung pinaka motor niya. At yung ginawa ko pala dyan dati mga kabutingting, yan kung nakikita nyo ay yung kanyang gear case. Ang ikinabit ko na gear case dyan ay old model na national, kaya talagang matibay. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay kumuha ako ulit ng tester dyan para ititester ulit yung motor para makikita nyo kung ayan ba talaga ay motor talaga ang problema. At ayan ay ililipat ko lang mga kabutingting dahil napakasilaw, hindi makikita yung kung mayroon ba akong marireading dyan o wala, kaya ayan ay aking ililipat. Kaso ay medyo masilaw pa rin pala. At ang common nga pala nito mga kabutingting na sinabi ko kanina ay kulay dilaw na may kasamang itim. Yan, kung nakikita nyo sa kulay pula ay wala tayong nare-reading, sa kulay asul lang ang mayroon. So ibig sabihin nga ay confirm na motor talaga ang pinaka problema niya. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay ayan, kung sa baga tinuro ko lang yung tatlong tornilyo para matanggal yung pinakapaa niya, at ayan ay hindi ko na yan ipinakita. So ayan na nga, kung sa baga natanggal ko na yung pinaka tatlong paa niya. So sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung pinakakable niya, yan, para sa preno. Ayan namang preno kanina ay hindi nakadikit, kaya nung inikot ko yung coupling niya ay malambot, at tinanggal ko rin yung kanyang spring dyan. Yun yung humihila sa kanyang pinaka brake niya. At sunod lang na ginawa ko dyan ay gumamit lang ako dyan ng 10mm at saka 8mm na T para matanggal yung pinaka tornilyo niya or maluwagan, para matanggal natin yung pinaka coupling. At gumamit ako dyan ng dalawang flat screw para hindi mahirap, kaso nahirapan pa rin, kaya gumamit na ako dyan ng dalawang paa para maipit. So sungkit-sungkit lang para matanggal yung coupling. Ayan naman ay napakadali lang. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung tatlong tornilyo sa pinaka kabitan ng brake, or siguro pwede rin nang sabihin nating pinaka protection sa motor para hindi mabasa. Siguro yan yung purpose nyan, at hindi ko naman alam kung anong tawag dyan dahil hindi ko naman to pinag-aralan. At sunod lang na ginawa ko dyan ay ginuhitan ko para hindi ako mahirapan mamaya. Ayan ay tapat yung ginuhitan ko ay tapat dyan doon sa pinaka wirings nya. At sunod lang ang ginawa ko dyan ay tinuro ko lang kung paano tanggalin yung rematch dyan, dahil hindi ko na yan ipinakita yata, at gumamit lang tayo dyan ng vice grip na may nakaipit na concrete nail at martilyo. So ayan na nga, natanggal ko na yung apat na rematche mga kabutingting, at tinanggal ko lang yung pinaka pang taas na housing. At kung nakikita nyo yung kulay itim na yan mga kabutingting, ayan ay hindi po yan siya sunog. At dyan nga mga kabutingting ay yan, naghanap ako ng dyan, nag-uumido. May dalawa akong nakikitang nag-uumido dyan, yan kung nakikita nyo. At saka yan pa. Kaso ay hindi lang yan ang may nag-uumido, dahil nung mga ayan, mamaya na lang makikita nyo rin naman yan. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tinanggal ko lang yung tali, at hindi ko yan pinagpuputol-putol, dahil kung sakaling ayan ay aking magawa, ayan ay yan din ang gagamitin ko sa pagtatali dyan sa pinaka dyan sa winding nya. At bagya lang natin i-pass forward dyan mga kabutingting, dahil medyo nahirapan ako dyan sa pagtanggal ng mga tali, dahil mahirap napakasikip ba, hindi basta-basta mahila. At dito mga kabutingting, kung nakikita nyo yung kamay ko ay
naghahagilap ako dyan kung mayroon pa ba akong makikitang nag-uumido. Dyan banda ay mayroon, pero dyan ay hindi ko pa nakikita. Mamaya ko pa yan makikita pag ayan ay aking tawag nyan, pag madugtong ko na yung dalawang putol doon sa una kong itinuro na nag-uumido. Ang putol kasi nyan mga kabutingting ay 5. Yan, kung nakikita nyo ay pinakita ko lang yung hibla nyan na napakanipis. At ginawa ko lang na sunod dyan ay yan, kung nakikita nyo may toothbrush ako. Tututbrushan ko yan dahil naninilaw na yung ngipin. Kailangan lang na tututbrushan para matanggal yung mga nag-uumido ba. So pag ganito talaga mga kabutingting ay medyo napakahirap pag mga ganitong problema pagka motor, lalo na pag mga ganito Panasonic. Ayan ay matigas yung pinaka ano nyan dahil maganda ang pagkasawsaw nyan sa varnish, kaya napakatigas at hindi mo yan siya basta-basta na tawag nyan mahanap yung putol. Sa baga gagawa ka na ng paraan dyan katulad ng ditong gagawin ko. Ayan o, ay gumamit lang ako dyan ng Phillips screw na manipis at binalot ko sa basahan. So ayun yung nakikita kong patid mga kabutingting, at yung kadugtong niyan ay nakikita ko rin, at yan ay medyo maiksi-iksi yung kadugtong niyan. So yan ay lagi ko naman yan na may nakikita kayo sa mga upload kong ganyan kung paano ko siya idinugtong. Ayan ay napakadali lang. At kailangan lang talaga pag mga mag-repair ka ng ganitong motor, kailangan ay mayroon kang mahabang pasensya at syempre kailangan mong magtiyaga dyan, dahil kung wala kang tiyaga dyan ay siguradong wala kang pambili ng bigas dyan. Kaya kailangan ay tiyaga-tiyaga lang, kung sa baga may kasama na ring panalangin para ayan ay iyong magawa. At dyan mga kabutingting ay kumuha lang ako ng wire dyan, yung wire sa electric pan lang yung mga ginagamit ko pag mga ganyan. At bago natin yan dudugtungan mga kabutingting ay kailangan muna nating kiskisan yung magkabilang dulo para ayan ay magkaroon siya ng kontak. Kaya kailangan mo siyang kikiskisin yung magkabilang dulo. So dyan mga kabutingting ay yan, kung nakikita nyo ay dinugtong ko lang yan, at kailangan nyo yan pag idudugtong mga kabutingting ay doon sa walang kiskis para mas matibay. Ayan, kasi kung doon mo ipupulupot sa may kiskis, ayan ay pupwedeng magkaroon tayo ng back job. Kaya kailangan ay pupulupot mo lang siya doon sa pinaka walang kiskis para mas matibay. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay yan, kung nakikita nyo ay naglagay lang ako ng spaghetti dyan. Kailangan mo kasi ang balutin ng spaghetti para ayan ay hindi magkaroon siya ng grounded kung sakasakaling ayan ay mabasa. At saka mo naman yan siya ipupulupot naman yung kabilang dulo doon sa may kiskis na, at kailangan ay doon pa rin sa walang kiskis mo yan siya tawag nyan ayan, puro na mga kabutingting. At pagkatapos nyan madugtong mga kabutingting ay kailangan mo rin yan siya lagyan ulit ng spaghetti. At siguro ay hanggang dito lang ang ipapakita ko dahil para hindi rin humaba yung video natin. Ayan lang naman ay pag nakita mo yung mga putol dyan ay kailangan mo lang siya ipagkukunik-kunik or idudugtong-dugtong. At ayun, sinasabi ko dyan ay 5 ang pinaka naputol dyan. At yung pinakita ko sa umpisa, yung nag-uumido ay 2 lang. Pero ayan ay 5 talaga. So i-continue ko lang ito doon sa pag-testing. Ayan naman kasi ay naayos ko na yan.
para hindi rin nahaba tong video na ito dahil medyo nahirapan ako pag nag voice over talaga dahil hindi kasi ako sanay mag voice over. So ayan mga kabutingting, bali na assemble ko na. Ayan kung nakikita nyo, nakalagay na yung spring, 3 paa. At hindi, pasensya na kung hindi ko ipinakita sa inyo. Ayun naman ay napakadali lang pagbalik nitong 3 paa or 3 spring. At madali lang din itong ibalik dahil may tanda. So yun lang yung gagawin nyo. At dito naman sa putol kanina na sinasabi kong 5 piraso ang putol, ayan ay makukuha nyo lang pag mga ganyan sa tiyaga. Kung wala kayong tiyaga, abay bilhin na lang kayo ng bagong motor at wala nang kahirap-hirap yun. Ako kasi ay pinagtsatsagaan ko kung sabaga nanghihinayang ako sa motor basta hindi lang sunog. So ngayon ay ito ay ating ititesting. Atong itatry natin ito kung ito ba ay gagana. Wirings lang natin. Ito naman ay hindi ka malilito dito sa pag-wirings kasi isusunod mo lang sa kakulay. Maliban na lang kung ito ay nagpalit ka ng motor, ayun, pwedeng magkaiba ng kulay noon, lalo na pagka brand nyo. So yan ay na-wirings na. Kunin ko lang yung extension. Tapos sasaksak lang natin itong power cord. At tingnan nyo kung iikot na. At iikutin ko lang yung spin timer sa taas. At pakinggan nyo, dapat walang tunog na magiging ganito yan. Pag may tunog na ganyan, ibig sabihin may problema na ang motor nyan. Huwag nyo na ipilit yan dahil sigurado mababackjab lang kayo. So ito ay pipihitin ko lang yung timer sa taas. So ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na. At ayan ay napakabilis pa. Ayan. So ito ay aking i-assemble. At ayan ay papulusot ko lang din yan mga kabutingting dahil kanina ay pinalusot ko lang din yan. Kung sabaga itong trabaho ko talaga na ito ay tiyagaan lang. Kung wala ka talagang tiyagaan ito ay siguradong hindi mo to magagawa. Sana ba yung kable nito? Kaya ating ayusin lang. Balik lang natin itong kable. Pwede nating lagay na natin. Yan, pag Panasonic lang mga kabutingting ay pwede mo itong madudukot lang or hindi mo na siya kailangang baklasin. Yan, ibabalik lang natin ito. At kung napansin nyo, wala akong nilagay na kahit ano yung protection sa motor dahil ito kung pagbabasihan nyo ay napakalinis at wala pang masyadong kalawang. So ibig sabihin okay pa yung kanyang belo dyan andito sa ilalim. Ayan, makakapa nyo yan pagka ganitohin nyo sa kamay. Yan, ito ay wala pa talagang punit. So ayan ay ibabalik na natin. Tapos tutumba lang natin ito para matornilyo natin yung sa ilalim. At mayroon akong sapin doon na nakalagay. Yan, natumba na. Hanapin ko lang yung tornilyo at saan ko ba nailagay yon. So yan, mayroon ako ditong tornilyo. Babalik lang natin yung tornilyo dito.
Ayan, nakatornilyo na lahat. Tapos tatayo naman natin. Lapit ko lang yung aking tripod. Bandar na. Di pa. Mandar na pero hindi pa actual pa natin ito. So sunod lang natin gagawin, kung nakikita nyo, yung pinaka-ehe niya ay hindi pumasok dito sa pinaka-coupling niya. So ang isang kamay mo niyan ay nasa taas at pasensya na hindi nyo makikita yung aking ginagawa dahil wala tayong taga-video at ito ay isang kamay lang ang makikita nyo dito sa ilalim, pero yung kamay ko nandoon sa taas yung isa, yung kaliwa. So ito ay ating ayusin lang yung kanyang coupling. Tapos ayun na lang, tawag niyan, angat ko lang yung basket dito. Ayan, tapos ayan, pasok na natin dahil pasok na. Sa baga nakakapa lang naman yan. Tapos ikutin ko lang yung ehe para tumama doon sa pinaka tatamaan doon sa tornilyo. Ayan, ayusin ko lang. Tignan natin. Wala pa, hindi pa tapat. Hindi pa rin. Hindi pa rin tapat. Ayun, tapat na. Ewan ko lang kung nakikita nyo. So yan ay lalagyan lang natin ng tornilyo yan. Isang tornilyo lang naman dyan ang nakalagay. Dalawa pero yung isa kasi nasa ilalim na. So ganito lang yung pamamaraan ko, pamamaraan para hindi na maghalungkat lahat, kasi kung hahalungkatin pa natin lahat yan, nako, malaki trabaho. Tapos yung motor pa ay pahirapan pa at hindi pa sigurado na ma-repair. Sa baga, tiyagaan lang talaga pag ganitong motor ang problema. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung mga napatid na iba, kasi kung ipapakita ko pa ay hahaba lang yung video natin. At basta makita nyo lang yung patid, ang mangyayari lang naman nun ay dudugtong nyo, at yung pagdugtong naman ay pinakita ko sa inyo kung paano yung mga pamamaraan sa pagdugtong. Yan, ito ay lagyan na natin ng close-in wire connector para yatang hindi kita. Tapos balutin lang natin yan. Tapos lagay natin dito sa pinaka plastic niya. Ayan naman, pwede rin hindi nyo na balik tong plastic, pero ayan ay nakalagay dyan, so pwede rin natin ibabalik yan. Tapos kuha lang tayo ng electrical tape. Ayan, ito na yung electrical tape natin. Kung mayroon kayong cable tie, pwedeng cable tie na lang. Putol pa kaagad ah. Ayan, tama na yan. Tapos tali natin ito dito. Kailangan kasi yan ay nakaganito ang kurma para pagka sakaling maanuhan ng tubig ay hindi siya papasukin yung mga dugtungan. Yun lang naman ang purpose niyan kung bakit nakabalot. Yan. Yan na. Sana ba yung ano nito, yung panlagay nito? Wala na. Ayusin natin yung kable.
Yan. Tapos mayroon tong panlagay dito kaso hindi ko na alam kung saan ko na nailagay yun. So yan. Ito na pala mga kabuting-ting. Gagilap pa ako. Pasok lang natin yan dyan. Tapos lagay naman natin ito dito. Hindi pala kita. Iwang kating. Yan. Tapos kung nakikita nyo yan dyan, may lipat, ano natin, lapit natin. Ito, yan yung mga adjustan para lumayo yung kanyang brake drum or yung kanyang coupling. Para lumayo yung kanyang brake dyan sa coupling. Hirap magpaliwanag. So dito natin ilagay ito sa pinakababa or dito sa pinakadulo. Yan. Tapos pwede na natin itatry yan ulit. Saksak lang natin yung power cord. Ayan. Tapos tingnan nyo dyan kung ito ba ay iikot na. At pipihitin ko lang yung timer sa taas. Ayan. Kung nakikita nyo ay umiikot at gumagana na. So ito ay okay na. Ngayon ay ititesting na lang natin yung washing machine muna. Baka mamaya ayaw na umandar. Ito naman ay wala tayong ginawa dyan. Ikutin ko lang yung wash timer sa taas. Ayan. Okay yan. Okay na rin yung spin dryer. So ito ay aming i-actual. Lalagyan namin ng damit or sa loob. So itatakpan na natin. Atras lang natin itong ating tripod. Ayan. Tapos tornilyo na natin ito. Ay, na may mga basa diha tay. Ito i-testing na eh. At i-try ba na to? Ba i-try. Buta nga na to sinina. Ayan. Bali ito ay tatry natin mga kabuting-ting. At continue ko na lang itong video pag nandoon na sa baba or dito kasi sa pinakalagayan niya. Wala tayong taka-video. So ayan mga kabuting-ting. Bali dito na lang pala sa taas. At yun ang ititesting namin. Nilinisan muna ni kuya yung kanyang hindi pa sinaksak yan. Ay, tinanggal ko pala yung aking extension. Saksak mo, dali lang. Niligpit ko na kasi yung aking extension mga kabuting-ting. Dahil akala ko doon susubukan sa baba. Kuya, makisuyo lang kuya. Pasaksak na lang ulit. Isa na sakay mo ground na ba? Sige, hindi mang ground yan kuya. Yan, saksak na lang natin yung ating extension yung power cord ng washing machine. Lalagyan niya daw muna ng damit or yung basa. Sige, ubos mo yan para masubukan. Adyo nagpiso adyo nag sikat ra ba kay ning kuha ra bagi mong kagwapuhan ining YouTube. Ha? Sikat. Ay, ikaw rin masikat, ako dili. Tuwal ba? Tuwal para Tuwal ba? gawaan. Yan, shout out sa'yo, boss.
Ninja. Ah. Eh boss, saksak mo muna boss. Pagtungkol. Kuya. Ayan, bali sinaksak pa ni Kuya yung ating extension dahil tinanggal ko dahil akala ko kasi doon sa baba lang mag-testing. So ayan ay pwede na. At nakasaksak na rin yung ating power cord. So ito ay ating pihitin na lang. Sige na, bayaan mo na yan siya. Ayan, walang ka-ingay-ingay at tahimik pa yan. Yan, nakikita nyo ay umuuga-uga na. So dito natin malalaman kung ngayon ba ay nag-spin dryer dahil ayan o, ibig sabihin lumabas yung tubig. So ibig sabihin ay umikot na dito. Ayan, pwede nating silipin para makikita nyo. At pasensya na sa kamay ko, medyo madumi. Ganito talaga ang kamay ng medyo mahirap-hirap. Ayan o. Ayan o, gumagana. Alam nyo kung bakit gumagana kahit binuksan natin ito. Dahil yung takip niya ay wala na. Tinuluyan ko nga sa pagputol yan kanina. Eh kukunti na lang natira. Sagaba lang yon. Pero kung ito ay gaganyan natin. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Pahinto na yan. Ayan. Huminto na nga kagad oh. So pero pag igaganito naman natin ulit yan. Ay andar na naman yan. Ayan. At napakatahimik. Wala malang kalog-kalog. Ayan. Kung nakikita nyo imuga-uga na. So antayin na lang natin na matapos yung timer at titignan natin kung tuyo na ba or bagay ito naman ay hindi talaga tuyong-tuyo. Ayan ay kailangan mo pang pahangin-hanginan. Yan at istipot lang kayo dyan at patapusin muna natin yung timer at titignan natin kung medyo natuyo ba yung inilagay na basa dito sa loob. So ayan, bali malapit na matapos mga kabutingting. Kunting tiis na lang. Pwede yan kuya. Kahit hindi pa tapos. Kunti na lang din naman yan eh. Angat na lang natin yan. Tapos yan. Tingnan mo kuya kung natuyo ba. Tingnan mo muna. Yan, okay na? Okay na. Ano sa kuya? Ayos. Ayos. Ayos daw mga kabutingting. So ibig sabihin, okay na ito. So dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ito, pwede bang palike at pakishare at higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po. Tay, okay na ba tay? Okay na. Okay na daw, sabi ni tatay. So yan, bye-bye na.